Tuloy ang paghatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Lunes. Binuksan ang EDSA Ortigas Interchange matapos masuri kasunod ng pagkasunog ng isang bus doon nitong Biyernes. Light vehicles lang ang pinapayagan dumaan doon sa ngayon. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Igang, good morning. Alas 4 ng umaga kanina nang muling buksan sa mga motorista itong EDSA Ortigas Interchange. Matapos nga po ang ilang araw na isinara ito ng DPWH dahil doon sa isinagawa nilang clearing at cleaning operations. Tanging light vehicles lang ang pinapayagan na dumaan dito sa interchange. Bawal ang mga truck at iba pang malalaking sasakyan. Para matiyak yan, naglagay ng vertical clearance na 2.40 meters at itinakdang speed limit sa 20 kilometers per hour. May mga nagbabantay rin mga tauhan ng MMDA. Isinara ang interchange para masuri ito matapos masunog ang isang bus sa EDSA Ortigas Flyover southbound noong Biyernes ng gabi. Kahapon nagsagawa rin ng load testing sa bahagi ng interchange matapos ang reinstallation ng mga nasirang road safety devices. Samantala, ito nakikita nyo, ito po yung bahagi mismo ng EDSA Ortigas Interchange. Sa mga oras na ito po, may mga dumaraan dito na mga sasakyan, pero ang pinapayagan lamang ay yung mga light vehicles. Ito po may haba na 400 meters mula po dito sa vertical clearance hanggang makarating na yung mga motorista doon sa area ng San Juan. Wala pa naman po tayong traffic na nakikita dito sa mismong interchange. Nakikita nyo na may mga traffic cones sa kaliwat kanan. Dito naman po sa EDSA Ortigas northbound ngayon ay maluwag pa naman po yung traffic situation ngayong umaga. Yung manilitas mula po rito sa Mandaluyong, James Agustin, GMA News. Bumaba naman ang kalidad ng hangin sa Pasay, Makati City at Maynila dahil daw sa usok na mula sa nasusunog pa ring Navotas Sanitary Landfill. Ang ilang taga Malabo naman nagkakasakit na dahil daw sa mabahong usok. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, tanaw mula rito sa Dampalit Megadike sa Malabon yung usok galing sa Navotas Sanitary Landfill na mahigit 2 linggo na pong nasusunog. Labimpitong araw na ang nakalipas mula nang magliyab ang dating Navotas Sanitary Landfill. Hindi pa rin ito tuluyang naaapula hanggang ngayon. Apektado ng makapal na usok mula sa nasusunog na landfill ang mga residente ng Barangay Binwangan at Salambao sa Obando, Bulacan na nakalalanghap ng nakasusulasok na usok. Umaabot din ang usok sa mga karatig lungsod. Nervisyo rin po dahil masakit sa dibdib, yung usok. Talaga nung una, tumasakit yung dibdib ko talaga. Pero sa ngayon, parang unti-unti nang naaano. Nasasanay na kami. Nung una po talaga, apektado yung mga customer kasi nagrereklamo sila, sabi, maamoy mga daw mabaho. Wala po kami magagawa, wala naman po kaming malilipatan kundi ito. Kung magsasarado naman po kami, ito lang inaasahan namin sa pang-araw-araw na kakainin. Kaya tiis na lang. Kagabi, umabot ang usok sa Pasay. Ganito kakapal ang usok na namerwisyo sa mga residente ayon sa Barangay 136. Nagbabala ang Pasay City DRRMO sa anilay poor air quality dulot ng usok galing sa nasusunog na landfill. Umabot din sa very unhealthy to emergency level ang kalidad ng hangin sa Makati City kagabi ayon sa DRRMO ng lungsod. Very unhealthy rin ang naitala sa maraming air quality sensor sa Maynila maghahating gabi. Posible raw itong dulot ng usok galing sa landfill na sinabayan pa ng hangin papunta sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Katuwang na ng Navotas LGU ang Japan International Cooperation Agency o JICA, Department of Public Works and Highways, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno para maapula na ang sunog sa landfill. Patuloy nilang tinatabunan ng lupa ang mga nagliliyab pang bahagi ng landfill. Igan, sa ngayon, inaabisuhan pa rin yung mga apektadong komunidad na magsuot pa rin ng face mask at iwasan o limitahan yung paglabas ng bahay. Yan ang unang balita mula rito sa Malabon. Bea Pinlac, GMA News. Imbis sa cash, gas lipo voucher ang pinamimigay para sa mga tsuper ng pampubliko sasakyan sa Taguig. May unang balita live si Bam Alegre. Bam?
Igan, good morning. Kasalukuyan namamahagi ng fuel subsidy para sa mga residenteng namamasada dito sa Barangay Wawa sa Taguig City bilang ayuda na rin sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 500 tricycle at mga motorcycle taxi drivers ang nakaschedule mahatiran ng ayuda ngayong araw dito sa Barangay Wawa sa Taguig. Pero sa halip na cash, gas slip ang matatanggap ng mga benepisyaryo para daw matiyak na magagamit lang ito para sa pagpapakarga ng gasolina ayon sa barangay. Voucher na may halagang 500 pesos ang makukuha ngayong araw ng mga rider. Mauulit daw ito sa susunod na linggo para makumpleto ang ayuda na 1,000 pisong halaga ng gasolina. Para sa tricycle driver na si Chris De Jesus, mahalagang tulong ito lalo at wala sila halos pasahero ngayong bakasyon ng mga paaralan. Para naman sa motorcycle taxi driver na si John Sal Pascual, kahit papaano, madadagdagan ang mauuwi niyang kita. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga nakapanayam na mga driver. Kung wala po yan, baka ang hirap po sa gasolina. Lalo pa sa mga pinakakain namin sa pamilya. Sa 1 litro dito, 90 pesos po eh. Iba-iba, yung iba, 100 mahigit. Magkano naman ang kinikita na, sir? Sa ngayon, wala akong pasok. Misa, nasa 400, 300. Ang hirap po kasi ang dating 200 na gasolina namin, nakaka-uwi kami ng malaki-laki. Ngayon wala na. Hindi na nakaka-uwi ng malaki. Yun. Ang mahal na kasi ng gasolina ngayon eh. Ng gas slip, hindi po ito siya cash. Nakipagmawa po kami sa isang gasoline station. Yun po, nagkapirmahan na rin po kami. At para po sa aming mga motorcycle taxi riders, yun po yung kaya pong ibigay ng barangay bilang tulong po sa kanila na kahit sa maliit na halaga. Magbibigay po kami mamaya ngayon ng 500 na gas slip. So uulit po ito next week. Bali 2 consecutive weeks po magbibigay po kami ng 500. Bali 1,000 po yung makukuha nila. Igan, itong ayuda ay para sa mga rehistradong miyembro ng TODA ng Barangay Wawa, pati sa mga motorcycle taxi drivers na dito nakatira sa barangay. Ito ang unang balita mula rito sa Taguig. Bam Alegre para sa GMA News. Kinaliwan online ang pagmerienda ng isang batang babae mula sa Lipa, Batangas. Imbes kasi na pitasin, diretso na niyang kinain ang tanim nilang strawberries. Kwento ng mami niyang si Youth Scooper Maria Concesa Arceo, nakikita lang dati ng anak niyang 1-year-old na si Bella ang kanyang mga ate na namimitas ng prutas at gulay sa kanilang organic garden. Kaya posible raw na ginaya sila ni Bella. Ang kanyang adorable strawberry eating moment may over 200,000 views na.